200 imbitasyon sa kasal na may address ng farm ko, 200. At nalaman ko lang ito mula sa florist na tumawag para i-coordinate ang mga dekorasyon. Isipin nyo na lang ang kahihiyan. Ang sarili kong anak na si David at ang kanyang nobya na si Jessica ay plinano ang kanilang kasal sa aking property nang hindi man lang nagtatanong kung okay ba. Para bang hindi ako umiiral, para bang sa kanila ang farm ko. Pero sa araw na iyon, habang nakikinig ako sa florist na nagsasalita tungkol sa mga pulang rosas at mga arko para sa seremonya, may pumitik sa loob ko. Nagtrabaho ako ng 40 taon para mabili ang lupang iyon. 40 taon bilang kasambahay, naglilinis ng mga bahay ng ibang tao, tinitiis ang mga kahihiyan, iniipon ang bawat sentimo, at ngayon, ang sarili kong anak ay itinatrato ito na parang sa kanya. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig ang mga kamay at agad na tinawagan ang pinakamalaking event company sa syudad. Available ba kayo sa Sabado? Tanong ko na may ngiti na hindi nila nakikita. Perpekto. Gusto kong rentahan ang farm ko para sa isang mahalagang corporate event. Kung gusto nilang gamitin ang property ko, malalaman nila na mayroon itong may-ari. Sa loob ng 40 taon, gumigising ako ng alas 5 ng umaga. 40 taon na naglilinis ng mga sahig na hindi akin, naglalaba ng damit ng ibang tao, nagpaplansya ng mga polo para sa mga lalaking hindi man lang ako binabati pagdating ko sa kanilang mga bahay. 40 taon na tinitiis ang kawalang galang mula sa mga amo na mas masahol pa ang trato sa akin kaysa sa kanilang mga aso na sinisigawan ako kapag nakabasag ako ng tasa, na kinakaltasan ang sweldo ko kapag nahuli ako ng 5 minuto dahil sa pampublikong transportasyon. Lahat para sa isang pangarap na tila imposibleng magkaroon ng sarili kong lugar sa mundo. Ang aking 74-acre na farm sa labas ng bayan na may puting pinturang farmhouse, mga puno ng mangga at abukado, at malawak na beranda kung saan plano kong gugulin ang aking pagtanda na payapang nagkakape, pinapanood ang aking mga bulaklak na lumago at nakikinig sa huni ng mga ibon. Naaalala ko ang araw na nakita ko ang anunsyo sa dyaryo. Farm, 74 acres, kasama ang bahay. Ang presyo ay tila isang malayong pangarap pero may nagsabi sa loob ko na ito na ang aking pagkakataon. Nag-double shift ako sa loob ng 5 taon. Naglinis ako ng mga bahay sa umaga at mga opisina sa gabi. Nagkalyo ang aking mga kamay. Sumasakit ang aking likod. Pero bawat dolyar na naiipon ko ay naglalapit sa akin sa aking pangarap. Nang sa wakas ay nabili ko ito sa edad na 65, umiyak ako na parang bata. Akin na ito. Bawat ladrilyo, bawat puno, bawat metro kwadrado ng pinagpalang lupa. Binayaran ko ang bawat huling sentimo gamit ang pawis ng aking noo, luha ng pagod at mga taon ng aking buhay na isinakripisyo. Hawak ko ang titulo sa aking nanginginig na mga kamay. Naroon mismo ang pangalan ko, Hilda Morales, nag-iisang may-ari. Pero para sa anak kong si David at sa kanyang nobya na si Jessica, mula sa unang araw, ito ay ari-arian ng aming pamilya, para bang may naambag sila maliban sa problema at gastusin. Hinding-hindi sila tumulong magbayad ni isang kusing para sa maintenance. Hindi sila nag-alok na ayusin ang sirang bakod o putulin ang mga sanga ng puno, pero dumarating sila tuwing weekend na parang sila ang may-ari ng lugar. Dumarating sila kasama ang kanilang mga kaibigan nang walang pasabi, nagpa-party hanggang gabi, nagiiwan ng mga basyong bote sa buong bahay, at inaasahan na ako ang maglilinis na parang personal nilang katulong. Ma? Pwede mo ba kaming gawa ng makakain? Mas marami palang bisitang dumating kaysa sa inaasahan namin. Sasabihin sa akin ni Jessica na may peking ngiti na labis kong kinamumuhian habang nakahiga sa bago kong duyan na parang siya ang reyna ng lugar. At ako, na parang isang tangang nagmamahal sa aking mga anak, ay laging sumusunod. Nagluto ako para sa 10-15 tao na hindi man lang nagpasalamat sa akin. Naglinis ako pagkatapos ng kanilang mga party, naghugas ng kanilang maruruming pinggan, pinulot ang kanilang mga kalat, laging nilulunok ang aking pride, iniisip na ito ay para sa pagmamahal sa pamilya na ganito nabubuo ang mga ugnayan. Kay laking kamangmangan ko sa lahat ng mga taon na iyon.
kay laking pagkabulag ko na hindi nakita kung paano nila ako sistematikong ginagamit. Noong Martes ng umaga, dinidiligan ko ang aking mga kamatis, ninanamnam ang katahimikan ng umaga nang tumunog ang telepono sa unang pagkakataon. Isang lalaki na may propesyonal at palakaibigang boses ang nagtatanong sa akin tungkol sa mga partikular na detalye ng event sa Sabado. Anong event? Tanong ko, litong-lito, habang hawak pa rin ang hose. Ang kasal po ni na Mr. and Mrs. David and Jessica, sagot niya ng buong kumpiyansa. Nakalagay po ang address ninyo bilang lokasyon ng seremonya at kailangan naming i-coordinate ang paghahatid ng mga bilog na mesa, silya, mantel at ang floral arch para sa 200 kumpirmadong bisita. Para akong binuhusan ng tubig na may yelo, nanginginig ng husto ang aking mga binti at kinailangan kong umupo sa hagdan ng beranda bago ako matumba. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko na akala ko aatakihin ako sa puso doon mismo. Siguro may pagkakamali, bulong ko, basag ang boses, pero sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong wala. Iyon pa lang ang unang tawag ng isang bangungot na nagsisimula pa lang. Sa buong linggong iyon, sunod-sunod ang mga tawag na parang mga punyal na dumidiretso sa aking puso. Ang caterer na nagtatanong tungkol sa 3-course menu na kanilang hiniling. Ang DJ na kumukonsulta tungkol sa sound system at sa romantikong playlist. Ang photography company na kinukumpirma ang mga oras para sa mga family picture. Lahat sila ay may parehong impormasyon na nakasulat sa kanilang mga schedule. Ang aking address, ang aking farm, ang aking ari-arian bilang lugar para sa isang kasal na hindi ko man lang alam na iiral. Sa bawat tawag, unti-unting nadudurog ang puso ko at ang galit ay lumalaki na parang apoy sa aking mga ugat. Paano nila nagawa ito? Paano nila plinano ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay sa aking sagradong lupa nang hindi kumukonsulta sa akin? Para bang ako ay isang lumang kasangkapan? Para bang ang aking opinyon ay walang halaga sa mundong ito? Noong Miyerkules ng hapon, nang hindi ko na makayanan ang paghihirap ng kalooban, nagpasya akong harapin ang aking anak. Tinawagan ko si David na nanginginig sa galit ang mga kamay. Anak, kailangan kitang makausap agad, sabi ko, sinusubukang panatilihin ang kalma sa nanginginig kong boses. Bakit ma? Busy ako sa trabaho. Sagot niya sa malamig at malayong tono na lagi niyang ginagamit sa akin, na para bang ang pakikipag-usap sa kanyang ina ay isang malaking abala sa kanyang perpektong araw. Tungkol ito sa kasal mo, sabi ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na kumumpirma sa lahat ng aking pinakamasamang hinala. Anong kinalaman ng kasal ko sa'yo? Sa wakas ay tanong niya na may lamig na nagpayelo sa aking dugo. David, lahat ng mga supplier ay tumatawag sa akin. Nakalista ang farm ko bilang lokasyon ng seremonya. Ang sagot niya ay tuluyang dumurog sa akin. Ay ma, nakalimutan kong sabihin sa'yo, pero huwag kang mag-alala, wala kang gagastusin. Kami ang magbabayad ng lahat. Kailangan lang namin na ihanda mo ang bahay sa Sabado at maghanda ng kaunting pagkain para sa pamilya na maiiwan pagkatapos ng party. Ganoon lang kadali, para bang ang farm ko ay isang libreng party hall na may kasamang kasambahay. Natulala ako sa gulat, nakadikit ang telepono sa aking tainga, pinakikinggan ang sarili kong puso na nagkakapira-piraso. 40 taon ng sakripisyo, binuod lang sa nakalimutan kong sabihin sa'yo. 200 bisita, David, pabulong kong sabi. Ma, huwag kang mag-exaggerate, mga 150 lang siguro yan. At tingnan mo sa magandang anggulo, makikilala mo ang buong pamilya ni Jessica na hindi mo pa nakikita. Ang magandang anggulo. Para bang isang pribilehiyo na tapak-tapakan ng mga estranghero ang aking damuhan. Para bang isang biyaya na gamitin ng mga estranghero ang aking mga banyo. Para bang isang kapalaran na mapuno ang aking bahay ng mga taong hindi man lang alam ang pangalan ko. Paano kung may iba akong plano sa araw na iyon? Tanong ko, manipis na ang boses. Anong plano naman ang gagawin mo, ma? Tahimik lang naman ang buhay mo. Bukod pa rito, mahalaga ito para sa amin. Ito ang aming espesyal na araw.
Ang aming espesyal na araw sa aking pribadong ari-arian. Nang walang pahintulot ko, nang walang partisipasyon ko sa desisyon, ibinaba ko ang telepono ng hindi nagpapaalam. Tumulo ang mga luha sa aking kulubot na pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit na napakalalim na nag-aalab sa loob ko na parang lava ng bulkan. Lumampas sila sa isang linya na walang balikan. Nirespeto nila ako sa pinakamalupit na paraan. Ngunit habang nakaupo ako at umiiyak sa aking kusina, napapaligiran ng katahimikan ng aking nilapastangang tahanan, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang ideya na nagpangiti sa akin sa gitna ng mga luha. Isang ideya na magtuturo sa kanila minsan at para sa lahat kung sino ang tunay na may-ari ng property na ito. Maaga noong Huwebes, tinawagan ko ang numero ni Henry Smith, ang may-ari ng Premium Corporate Events, ang pinaka-eksklusibo at mamahaling event planning company sa buong syudad. Magandang umaga, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Sagot niya na may profesional na galang na ginagamit lamang nila sa mga kliyenteng nagbabayad. Gusto kong rentahan ang farm ko para sa isang corporate event ngayong Sabado. Sabi ko nang may kumpiyansa na hindi ko alam na mayroon ako. Urgent ito, pero babayaran ko kahit magkano. Nagkaroon ng sandaling pagkagulat sa kabilang linya. Masyadong maikli ang panahon para sa Sabadong ito, ma'am. Ang aming mga corporate event ay nangangailangan ng ilang linggong pagpaplano. Babayaran ko ng doble ang normal ninyong singil, pagputol ko. Ito ay isang 74-acre na ganap na pribadong farm na may bahay kolonyal, maluluwag na hardin at paradahan para sa 100 sasakyan. Perpekto para sa isang mahalagang pulong ng mga ehekutibo. Narinig ko kung paano nagbago ang tono ng kanyang boses. Laging mas malakas magsalita ang pera kaysa sa mga dahilan. Maaari po ba kayong magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa event, Mrs. Morales? Ang event ay isang corporate celebration para sa mga international executive. Kailangan ko ng pinakamataas na privacy at seguridad, walang anumang abala mula sa labas. Pagsisinungaling ko ng may natural na paraan na ikinagulat ko mismo. Perpekto. Mrs. Morales, maaari po ba kaming bumisita sa inyo ngayong hapon para makita ang lugar at pirmahan ang kontrata? Siyempre, at Henry, isa pa. Kailangan kong dumating kayo ng eksaktong 2:00 ng Sabado ng hapon para simula ng setup. Mahalaga ang pagiging nasa oras. Walang problema, ma'am. Isang karangalan na makatrabaho kayo. Ibinaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman kong makapangyarihan ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ako ang may-ari ng sarili kong tadhana. Matututunan nila sa pinaka-nakakahiyang paraan na ang farm na ito ay may pangalan at apelyido, Hilda Morales. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na may enerhiya na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Pinutol ko ang mga rosas sa hardin, winalis ang beranda, pinakintab ang mga sahig hanggang sa kumislap na parang salamin. Kung tatanggapin ko si Henry para ipakita sa kanya ang aking ari-arian, gusto kong makita niya kung gaano kaganda at kahalaga ang aking farm. Nang dumating si Henry noong hapong iyon kasama ang kanyang assistant, hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Mrs. Morales, napakaganda po ng lugar na ito. Sabi niya habang naglalakad kami sa mga hardin. Gaano na po kayo katagal nakatira dito? 5 taon, sagot ko ng may pagmamalaki. Nagtrabaho ako ng 40 taon para mabili ito. Ito ang pinakamahalaga kong yaman. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ang tunay na sukat ng lupa, ang maayos na bahay, ang ganap na pagkapribado. Mas malaki ang halaga nito kaysa sa inaakala ninyo, komento niya sa mahinang boses. Maaari kayong kumita ng malaki sa pagpaparenta nito para sa mga eksklusibong event. Malaki? Ang salitang iyon ay nakatatak sa aking isipan na parang apoy. Pinirmahan namin ang kontrata noong hapong iyon.
$5,000 para sa isang araw na renta, $5,000 na hinding-hindi inalok ng aking anak at manugang para tulungan ako sa mga gastusin sa maintenance, ngunit binayaran ng isang pribadong kumpanya nang walang pag-aalinlangan para magamit ang aking ari-arian sa loob ng ilang oras. Noong gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Sa wakas, hawak ko na ang kontrol sa sitwasyon. Sa wakas, maipapakita ko na sa kanila kung sino ang namamahala sa bahay na ito. Ngunit ang hindi ko alam ay simula pa lang ito ng isang digmaan na sila mismo ang nagdeklara. Noong Biyernes ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito takot o pagkabalisa. Ito ay isang bagay na ganap na naiiba. Ito ay kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon mula nang mabili ko ang farm, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada na tinatrato bilang kasambahay ng sarili kong pamilya, hawak ko ang ganap na kontrol sa sitwasyon. At ang pakiramdam na iyon ay nakalalasing, tulad ng pinakamasarap na alak sa mundo. Nagtimpla ako ng matapang na kape at umupo sa beranda para pagmasdan ang aking kaharian dahil iyon nga mismo ito. Ang aking kaharian, ang aking imperyo, ang aking maliit na piraso ng langit na ipinaglaban ko ng dugo't pawis. Dahan-dahang umiindayog ang mga puno ng mangga sa hangin ng umaga. Ang mga bulaklak na itinanim ko, gamit ang sarili kong mga kamay, ay nagpuno sa hangin ng matamis na amoy at ang katahimikan ay napakatindi na naririnig ko ang tibok ng sarili kong pusong naghihiganti. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. 9:00, tumunog ang telepono na may pagkaapurang parang alarma ng emergency. Si Jessica. At mula sa unang segundo, alam kong may mali sa hysterical na tono ng kanyang boses. "Hilda, kailangan kitang makausap agad." Sigaw niya nang hindi man lang bumabati. "Anong problema, Jessica?" Tanong ko nang may kalmadong hindi ko nararamdaman sa loob. "Katatawag lang sa akin ng florist. Sabi niya, hindi raw siya makakapasok sa farm bukas dahil may ibang event na naka-schedule. Sabi niya, may ibang nagrenta ng lugar sa parehong araw." Nababasag ang kanyang boses sa pagitan ng desperasyon at galit. "Siguro nagkamali lang sila, Jessica. Baka nalito sila sa address." "Hindi ito pagkakamali, Hilda. Tumawag na rin ang caterer at ang sound company. Pare-pareho ang sinasabi nila na may corporate event na naka-schedule mula 2:00 ng hapon. Perpekto kong naiisip ang kanyang nagpapanik na muka, ang nanlalaki niyang mga mata, ang kanyang maputlang balat dahil sa gulat. Paano nangyaring wala kang alam tungkol dito? Farm mo yan." "Eksakto, Jessica. Farm ko ito. Sa wakas, nauunawaan mo na." "Siguro isang malaking hindi pagkakaunawaan lang," sagot ko sa pinaka-inosenteng boses na kaya kong gawin. "Nakausap mo na ba si David? Baka may alam siya." "Siyempre, nakausap ko na siya. Papunta na siya riyan. Darating kami dyan sa loob ng 1 oras para ayusin ang gulong ito." Ibinaba ko ang telepono at tumawa ng mag-isa sa aking kusina. Tumawa ako ng malakas na ang mga taon ng kahihiyan ay lumalabas sa aking lalamunan sa anyo ng nakapagpapalayang tawa. Naisip ko na dapat akong kabahan, na dapat akong mag-alala sa paparating na confrontation, ngunit wala akong naramdamang ganoon. Tanging isang malalim at masarap na kasiyahan lang ang naramdaman ko. 1 oras ang lumipas, nakita ko ang kotse ni David na nagpapaalikabok sa daan. Dumating silang dalawa, ang aking anak at manugang, na may pinakaseryosong mukha na nakita ko sa kanila. Naglakad si David patungo sa bahay na may mahahaba at determinadong hakbang na parang isang general na babawiin ang nawalang teritoryo. Sumunod si Jessica na lumulubog ang takong sa lupa ng aking hardin. "Ma, ano bang nangyayari dito?" Tanong sa akin ni David nang hindi man lang bumabati, pumasok sa bahay ko na parang sa kanya. "Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, anak. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Sinasabi ng lahat ng supplier na may ibang event bukas, isang corporate event na humahad lang sa kanila na gawin ang kasal namin." Tinitigan ko siya, pinag-aaralan ang kanyang mga kilos ng desperasyon. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita ko siyang tunay na nag-aalala sa isang bagay na kaya kong kontrolin.
Ito ang unang pagkakataon na may kailangan siya sa akin maliban sa libreng pagkain at serbisyo ng kasambahay. Oo. Sa wakas ay sabi ko sa pinakanatural na boses sa mundo. Totoo yan, pinarentahan ko ang farm para bukas. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na parang pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tinitigan ako ni David at Jessica na parang umamin ako sa isang pagpatay. Sabay na bumuka ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga mata ay puno ng ganap na hindi paniniwala. Anong sabi mo? Bulong ni Jessica sa boses na parang galing sa kabilang buhay. Na pinarentahan ko ang farm ko para sa isang corporate event bukas Sabado. Ulit ko ng may ngiti na hindi ko mapigilan. Isang napakahalagang kumpanya ang nag-alok sa akin ng malaking halaga para gamitin ang lugar at tinanggap ko. Pero bukas ang kasal namin, sigaw ni David, namumula sa galit ang muka. Nagpadala kami ng 200 imbitasyon, nag-RSVP na ang mga tao. Well, dapat kinonsulta niyo muna ako bago kayo nagpadala ng mga imbitasyon na may address ko. Sagot ko ng may kalmadong ikinagulat ko. Ito ay pag-aari ko, David. Hindi sa iyo, hindi kay Jessica, hindi sa pamilya natin. At ako ang magpapasya kung ano ang mangyayari dito at kailan. Lumapit sa akin si Jessica na may mga matang puno ng galit na luha. Hilda, hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Ito ang pinakamahalagang araw namin. Ilang buwan naming plinano ang kasal na ito. Ilang buwan naming plinano. Inulit ko ang kanyang mga salita ng may sarkasmo. At sa anong punto sa mga buwang iyon, naisip ninyong tanungin ako kung sang-ayon ako. Pero ina kanya, sigaw niya, itinuturo ako na parang isang kriminal. Ang isang ina ay dapat sumusuporta sa kanyang anak sa araw ng kanyang kasal. Ang isang anak ay dapat rumespeto sa kanyang ina at hindi gamitin ang kanyang ari-arian na parang sa kanya. Ganti ko, tumatayo mula sa silya. Nagpabalik-balik si David sa aking sala na parang isang leon sa hawla. Kalokohan to. I-cancel mo yung corporate event na yan. Sabihin mo sa kanila na nagkaroon ng pagkakamali, na nakabook na ang lugar. Wala akong ikakansela, David. Pumirma ako ng isang legal na kontrata at binayaran na nila ako ng maaga, $5,000 para malaman mo lang. $5,000, bulalas ni Jessica, nanlaki ang mga mata. Babayaran ka namin yan at higit pa para i-cancel ang event. Ayan na ang desperadong alok. Ang sandali na sa wakas ay kinilala nila na may halaga ang aking ari-arian, na may bigat ang aking desisyon, na may kapangyarihan ako sa isang bagay na kailangan nila. Hindi ito tungkol sa pera, Jessica, sabi ko. Tinititigan siya ng direkta sa mga mata. Ito ay tungkol sa respeto, sa konsiderasyon, sa pagtatanong sa akin bago kayo magpasya para sa akin. Sige na, sigaw ni David, naiinis. Nagkamali kami. Dapat kinonsulta ka namin pero ngayon kailangan naming tulungan mo kami. Pamilya tayo. Pamilya? Ang salitang iyon na lagi nilang ginagamit kapag may kailangan sila sa akin. Ang mahiwagang salita na dapat magbura ng lahat ng kahihiyan, lahat ng kawalang galang, lahat ng beses na tinrato nila ako na parang kasambahay sa sarili kong bahay. Pamilya, dahan-dahan kong inulit. Ang parehong pamilya na sumusulpot sa bahay ko nang walang pasabi. Ang parehong pamilya na nagpa-party sa aking property nang hindi nagtatanong. Ang parehong pamilya na nagpadala ng 200 imbitasyon na may address ko nang hindi ako kinokonsulta kung sang-ayon ako. Nagsimulang umiyak si Jessica ng totoong luha ng desperasyon. Parang awa mo na, Hilda. Nakikiusap ako sa'yo. I-cancel mo yung event na yan. Gagawin namin ang lahat ng gusto mo. Babayaran ka namin ng buwan ng renta para sa farm. Tutulungan ka namin sa mga gastusin kahit ano. Pero parang awa mo na. Huwag mong sirain ang espesyal na araw namin. Sa isang sandali, nang makita ang kanyang mga luha, maramdaman ang tunay na desperasyon sa kanyang boses, muntik na akong bumigay. Sa isang sandali, ang mapagmahal na ina na ako sa buong buhay ko ay gustong lumabas at iligtas ang kanyang anak mula sa sakunang ito. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang eksaktong mga salitang sinabi sa akin ni David sa telepono. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, pero huwag kang mag-alala, wala kang gagastusin. Nakalimutan.
na parang isang maliit na detalye lamang, na parang ang aking buhay, ang aking ari-arian, ang aking mga damdamin ay napakaliit na pwedeng kalimutan ng walang anumang kahihinatnan. Huli na ang lahat, sa wakas ay sinabi ko sa kanila, ang corporate event ay bukas ng 2:00 ng hapon, kakailanganin ninyong maghanap ng ibang lugar para sa inyong kasal. At nang walang ibang sinabi, lumabas ako ng bahay at pumunta sa hardin, iniwan silang mag-isa sa kanilang desperasyon at hindi paniniwala. Ngunit simula pa lang ito ng leksyon na kailangan nilang matutunan. Iniwan ko sila sa sala na sumisigaw na parang mga galit na bata habang dinidiligan ko ang aking mga halaman na may katahimikan ng isang madre sa pagdarasal. Naririnig ko ang kanilang mga desperadong boses na tumatagos sa mga bukas na bintana. "Ganti yan," sigaw ni Jessica. "Baliw na siya," sagot ni David. "Kailangan nating gumawa ng paraan. Tumawag tayo ng abogado. Hindi pwedeng maging legal to." Ngunit gaano man sila sumigaw, gaano man sila magbanta, may alam akong hindi nila alam. Nasa akin ang lahat ng karapatan para manalo. Ito ang aking farm, binili ng aking pera, na may titulo sa aking pangalan. Pwede kong gawin dito kung ano mismo ang gusto ko. At ang gusto ko ay turuan sila ng pinakamahal na leksyon sa kanilang buhay. Nang sa wakas ay umalis sila sa bahay, kulay ube sa galit ang mukha ni David. "Hindi pa ito tapos, Ma," sigaw niya mula sa kotse. "Hahanap kami ng paraan para ayusin ang gulong ito na ginawa mo." "Ginawa?" sabi niya. "Ako ang gumawa ng gulo sa pagtatanggol sa aking ari-arian. Sila walang ginawa sa paggamit nito ng walang pahintulot. At sana lang ay hindi magpakita yung mga corporate people na yan bukas," banta ni Jessica, inilabas ang kanyang ulo sa bintana. "Dahil kung sisirain mo ang aming espesyal na araw, isinusumpa ko, hinding-hindi mo na makikita ang mga apo mo." Ang mga apo, ang huling baraha, ang pinakamababang emosyonal na pananakot na magagamit nila. Ngunit kahit iyon ay hindi na ako nasaktan, kahit iyon ay hindi na ako natakot. Umalis sila, nag-iwan ng alikabok na nagpadumi sa aking bagong dilig na mga bulaklak. Pinanood ko silang bumaba sa daang lupa hanggang sa tuluyan silang mawala. At pagkatapos ay umupo ako sa beranda at umiyak. Ngunit hindi ako umiyak sa kalungkutan. Umiyak ako sa ginhawa, sa paglaya, sa isang kakaibang kaligayahan na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ni isang minuto. Hindi dahil sa kaba o pagsisisi, kundi dahil sa isang pakiramdam na katulad ng nararamdaman ng isang bata sa gabi bago ang Pasko. Ginugol ko ang oras sa paglalakad sa paligid ng bahay, tinitingnan ang bawat detalye, iniisip ang mga mukha ni David at Jessica pagdating nila bukas kasama ang kanilang 200 bisita at matuklasan na ang aking farm ay okupado ng mga ehekutibo na naka-eleganteng damit. 6:00 ng Sabado ng umaga, bumangon ako at naligo ng pinakamatagal sa aking buhay. Isinuot ko ang aking pinaka-eleganteng bestidang kulay alak, yung binili ko para sa mga espesyal na okasyon ngunit hindi ko kailanman nagkaroon ng pagkakataong isuot. Maingat kong inayos ang aking buhok, naglagay ng kaunting makeup at isinuot pa ang mga perlas na hikaw na pag-aari ng aking ina dahil ngayon hindi ako magiging ang parehong pinapahiyang kasambahay. Ngayon, ako si Hilda Morales, nag-iisang may-ari at ganap na ginang ng 74 acres na pinagpalang lupa na ito. 8:00, tumunog ang telepono. Ang kapitbahay kong si Irene nag-aalala sa mga chismis na kumakalat sa bayan na parang apoy. "Hilda, mahal, totoo ba na kinansela mo ang kasal ni David?" "Wala akong kinansela, Irene. Pinarentahan ko lang ang farm ko para sa ibang event." "Diyos ko po. Pero hindi ka ba naaawa sa lahat ng mga taong nakakumpirma na?" "Naaawa. Lahat ay nagsasabi tungkol sa kahihiyan na dapat kong maramdaman. Walang nagsasabi tungkol sa kahihiyan na dapat nilang naramdaman sa paggamit ng aking ari-arian nang hindi ako kinokonsulta. Sila ang dapat maawa sa kawalan ng respeto sa kanilang ina." Sagot ko ng may katatagan na ikinagulat ko. "Pero alam na ng buong bayan ang tungkol sa kasal, Hilda. Bumili na ng mga regalo ang mga tao, naglaan ng araw, may mga nag-leave pa nga sa trabaho para makapunta."
Bawat salita ni Irene ay parang punyal sa aking determinasyon dahil tama siya. May mga inosenteng tao na maaapektuhan ng aking desisyon. Sa isang sandali, nag-alinlangan ako. Sa isang sandali, naisip kong tawagan si Henry at kanselahin ang corporate event. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay na nakalimutan ko sa gitna ng lahat ng krisis. Sa loob ng 5 taon mula nang mabili ko ang farm, iyon din mismo ang ginagawa ni David at Jessica. Nag-imbita sila ng mga tao nang hindi ako kinokonsulta, nagparty nang hindi nagsasabi sa akin, ginamit ang aking ari-arian bilang kanilang pribadong bakuran. Irene, sabi ko nang may katiyakan na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, ako ang hindi inimbitahang hostess ng mga party ng anak ko. Sa loob ng 5 taon, nagluto ako para sa kanyang mga kaibigan. Naglinis ako pagkatapos ng kanilang mga selebrasyon. Tinrato ako na parang kasambahay sa sarili kong bahay. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako ang magiging may-ari ng sarili kong lugar. 10:00 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga unang supplier ng kasal. Dumating ang florist kasama ang kanyang truck na puno ng mga pulang rosas at puting carnation. Ngunit nang makita niya ang mga karatula ng pribadong corporate event na maagang inilagay ni Henry, tumayo siya sa pasukan, hindi alam ang gagawin. Nasa beranda ako nagkakape sa umaga, pinapanood ang unang yugto ng dramang inorkestra ko na maganap. Nakita ako ng florist at lumakad patungo sa akin na may hitsura ng ganap na pagkalito. Ma'am, nandito po ako para sa dekorasyon ng kasal ni na Mr. and Mrs. David and Jessica, pero nakikita ko pong may ibang event. Oo nga, sagot ko sa pinakamahinahong boses sa mundo. Ngayon, meron akong corporate event na naka-schedule mula 2:00 ng hapon. Hindi available ang farm para sa kasal. Pero ma'am, may pinirmahan po akong kontrata. Babayaran nila ako ng $3,000 para sa dekorasyong ito. $3,000 para lang sa mga bulaklak, para sa isang kasal na plinano nila nang hindi ako kinokonsulta sa isang farm na hindi sa kanila gamit ang perang hindi nila kailanman inalok para tulungan ako sa pagpapanatili ng lugar. Pasensya na po, pero kailangan ninyong kausapin ang mga kumontrata sa inyo. Wala akong pinirmahang kontrata para sa kasal. Dumating ang caterer na may 2 truck na puno ng eleganteng pagkain. Dumating ang sound company na may mga higanteng speaker. Dumating ang photographer kasama ang kanyang mga professional na camera. Isa-isa, lahat ng mga supplier ay nalaman ang parehong katotohanan. Ang farm ay okupado ng ibang event at ang kasal ay kailangang maghanap ng ibang lugar. 11:30, dumating si Henry kasama ang kanyang premium corporate events team. 25 tao na nakasuot ng itim, kumikilos na may katumpakan ng isang symphony orchestra. Sa loob ng 1 oras, ginawa nilang isang eleganteng outdoor ballroom ang aking hardin na may mga bilog na mesa, puting mantel, sopistikadong mga centerpiece at isang entablado para sa mga corporate presentation. Mrs. Morales, sabi sa akin ni Henry, hinahangaan ang resulta. Perpekto ang inyong farm para sa ganitong uri ng event. Kung interesado po kayo, maaari tayong mag-set up ng 1 buwan ng kontrata. Meron kaming mga kliyente na magbabayad ng malaki para sa isang lugar na ganito ka-eksklusibo. 1 buwan ng kontrata, regular na kita, kalayaan sa pananalapi. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang aking farm ay hindi lamang aking tahanan, kundi pati na rin ang aking pinagkukunan ng kita. 12:00, nagsimulang dumating ang mga bisita sa kasal. Mga eleganteng kotse, buong pamilya na bihis, mga babae na naka-party dress at mga lalaki na naka-dark suit, lahat ay sumusunod sa mga direksyon sa mga imbitasyon na direktang nagdala sa kanila sa aking pangunahing pasukan. At naroon ako sa aking beranda, nakabihis na parang reyna, pinapanood habang bawat kotse ay humihinto, nalilito sa mga karatula ng corporate event, pinapanood habang bumababa ang mga pamilya sa mga kotse at tumitingin sa paligid ng hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. Pinapanood habang unti-unting nabubuo ang isang pulutong ng mga nawawalang bisita sa pasukan ng aking farm. May ilang lumapit sa akin para magtanong, "Excuse me po ma'am, alam niyo po ba kung saan ang kasal ni na David at Jessica?"
Sa kasamaang palad, hindi po ito maaaring ganapin dito ngayon, magalang kong sagot. Ang farm po ay nirentahan para sa isang corporate event. Ang mga nalilitong mukha ay naging pagkagulat, tapos ay naging pagkainis. Pero paanong nangyari yon? Natanggap namin ang imbitasyon na may ganitong address. Kailangan niyo pong kausapin ang bride at groom. Ako po ang may-ari lang ng lugar. 2:00, dumating ang mga ehekutibo para sa corporate event. 50 lalaki at babae na impeccably dressed sa mga bagong kotse, tinatrato ako ng may respeto at galang na nararapat sa isang matagumpay na negosyante. Mrs. Morales, maraming salamat po sa pagpapahintulot sa amin na gamitin ang inyong magandang ari-arian, sabi sa akin ng CEO. Kinakamayan ako ng may tunay na paghanga. At habang nag-e-enjoy ang mga ehekutibo sa kanilang eleganteng pulong sa aking perpektong pinalamutiang hardin, umupo ako sa aking beranda para hintayin ang sandaling iniisip ko buong linggo, ang sandaling darating sina David at Jessica sa kanilang damit pangkasal at matuklasan na hindi na nila maaaring pakialaman ang aking buhay ayon sa kanilang gusto. 2:30 ng hapon, habang sinisimulan ng mga ehekutibo ang kanilang corporate presentation sa aking hardin, nakita ko ang isang caravan ng mga puting kotse na pinalamutian ng mga pilak na laso na lumitaw sa daang lupa. Bumilis ang tibok ng aking puso na parang tambol ng digmaan. Ito ang wedding party, ang pangunahing kotse kasama ang bride at groom na sinusundan ng mga groomsmen, bridesmaids at ilang malalapit na miyembro ng pamilya. Mula sa aking pribilehiyong pwesto sa beranda, perpekto kong nakikita ang eksenang nagaganap na parang isang dramatikong dula. Huminto ang kotse ni David sa pangunahing pasukan at siya ang unang bumaba, napaka-elegante sa kanyang itim na tuxedo, ngunit may hitsura ng pagpapanik na brutal na sumasalungat sa kanyang formal na kasuotan. Bumaba si Jessica pagkatapos niya at dapat kong aminin, napakaganda niya sa kanyang ivory wedding dress na may walang katapusang tren at belo na mas mahal pa sa kinikita ko sa 3 buwan noong ako ay kasambahay pa. Ngunit ang kanyang kagandahan ay ganap na naglaho sa harap ng ganap na pangingilabot sa kanyang mukha nang makita niya ang katotohanan sa aking hardin. 50 eleganteng nakabihis na ehekutibo ang umuokupa sa mga bilog na mesa na pinangarap niya para sa kanyang kasal. Isang corporate presentation ang ipinapalabas sa higanteng screen kung saan dapat naroon ang altar ng kasal. Ang professional na sound system ay nagpapalakas sa mga boses ng mga presenter kung saan dapat umalingaw-ngaw ang mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Hindi ito pwedeng mangyari, sigaw ni Jessica nang may desperasyon na narinig sa itaas ng bulungan ng mga taga-korporasyon. Araw natin to, kasal natin to. Ngunit nawala sa hangin ang kanyang mga sigaw dahil ang mga ehekutibo ay ganap na nakatuon sa kanilang event, walang kamalay-malay sa matrimonial drama na nagaganap ilang talampakan ng layo. Tumakbo si David patungo sa bahay na parang isang sinapian, lumilipad sa likod niya ang buntot ng kanyang tuxedo. "Mama, lumabas ka dyan agad," sigaw niya mula sa paanan ng beranda na may galit na hindi ko pa nakita sa kanya. "Kailangan mong itigil to ngayon din, kailangan mong paalisin ang mga taong to dito." Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking tumba-tumba, inayos ang aking bestidang kulay alak at lumakad patungo sa rehas ng beranda na may dignidad ng isang reyna na tinatanggap ang kanyang mga rebeldeng sakop. "Magandang hapon, David. Napaka-elegante mo sa tuxedo na yan." "Hindi ito oras para sa mga biro, ma. May 100 bisita na naghihintay sa labas. Kinumpirma na ng simbahan na hindi nila maililipat ang seremonya sa ibang lokasyon. Nagbiyahe ang buong pamilya ni Jessica mula sa ibang bayan." "Sayang naman," sagot ko ng may katahimikan na lalo siyang ikinagalit. "Dapat inisip mo ang lahat ng yan bago mo ginamit ang aking ari-arian nang walang pahintulot ko." "Ma, parang awa mo na, nakikiusap ako sa'yo. I-cancel mo yung corporate event na yan. Sabihin mo sa kanila na may emergency sa pamilya." Tumakbo si Jessica na nakataas ang kanyang wedding dress para hindi madapa. May totoong luha na tumutulo sa kanyang perpektong naka-makeup na pisngi. "Hilda, parang awa mo na. Bibigyan kita ng $10,000 ngayon din, 20,000.
Kahit anong gusto mo, pero tulungan mo kami. 20,000 dolyar. 4 na beses na mas malaki kaysa sa binabayad sa akin ng kumpanya. 4 na beses na mas malaki kaysa sa kailanman nilang inalok para tulungan ako sa pagpapanatili ng farm. Perang biglang lumitaw lamang kapag desperado na nila akong kailangan. 20,000 dolyar, Jessica. Dahan-dahan kong inulit. Saan mo kukunin ang 20,000 dolyar ngayon din? Mula sa aming ipon para sa honeymoon. Mula sa perang para sa down payment ng bagong bahay. Wala akong pakialam. Tulungan mo lang kami. Kamangha-manghang makita kung paano ang perang hindi nila kailanman nagkaroon para tratuhin ako bilang may-ari ng bahay ay biglang lumitaw kapag kailangan nila ako bilang tagapagligtas ng kasal. Ang problema ay hindi ang pera, sabi ko sa kanila nang may katatagan na ikinagulat ko. Ang problema ay pumirma ako ng isang legal na kontrata. Binayaran na ako ng mga ehekutibong iyon ng maaga at nagtiwala sa aking salita. Pakialam ko sa salita mo, sumabog si David, ganap na nawala sa sarili. Pamilya mo kami, dapat kami ang priority mo. Pamilya. Ang mahiwagang salita na ginagamit nila kapag gusto nilang manipulahin ang aking damdamin. Ang salitang dapat magbura ng 40 taon ng binaliwalang mga sakripisyo. Pamilya, inulit ko ng may ngiti na hindi ko mapigilan. Ang parehong pamilya na sa loob ng 5 taon ay ginamit ang aking farm bilang kanilang personal na bakuran. Ang parehong pamilya na hindi kailanman nagtanong sa akin kung sang-ayon ako sa kanilang mga plano. Pero iba to, Ma. Kasal namin to. Ito ang pinakamahalagang araw sa aming buhay. At ang farm ko ang pinakamahalagang tagumpay sa aking buhay, sagot ko. Bumababa sa mga baitang ng beranda ng isa-isa. 40 taon akong nagtrabaho para mabili ito. 40 taon na naglilinis ng mga bahay ng iba, tinitiis ang mga kahihiyan, nag-iipon ng bawat sentimo at tinrato ninyo ito na parang sa inyo. Sakto noon, dumating si Henry, ang corporate event planner, eleganteng naglalakad patungo sa amin na may profesional na ngiti. Mrs. Morales, pasensya na po sa abala, pero gusto po naming magpasalamat sa inyo ng personal para sa pambihirang lugar na ito. Tuwang-tuwa po ang mga ehekutibo sa pagkapribado at ganda ng paligid. Tiningnan siya ni David na parang siya ang demonyo mismo. Kailangan ninyong umalis dito agad. Ang lugar na ito ay nakareserba para sa aming kasal. Tumingin sa akin si Henry na nalilito, naghihintay ng aking paliwanag. Henry, ito ang anak ko at ang aking manugang. Mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga petsa. Hindi pagkakaunawaan? Sigaw ni Jessica. Basag ang boses. Hindi yon hindi pagkakaunawaan. Pinarentahan niya ang farm ng alam na alam niyang araw ng kasal namin. Kumunot ang noo ni Henry. Nagsisimulang maintindihan ang sitwasyon ng pamilya na nagaganap sa harap ng kanyang profesional na mga mata. Mrs. Morales, sabi niya nang may buong diplomasiya, kung merong problema sa pamilya, maaari naming isaalang-alang na ilipat ang aming event sa walang problema. Matatag kong pagputol sa kanya. Meron kayong pinirmahan at bayad na kontrata. Ang inyong event ay magpapatuloy ng eksakto tulad ng naplano. Nagpakita ng respeto at paghanga ang mukha ni Henry. Sa mundo ng negosyo, sagrado ang isang binitawang salita at isang pinirmahang kontrata. Perpekto, Mrs. Morales. Isang karangalan na makipagnegosyo sa isang taong profesional na tulad ninyo. At lumakad siya palayo pabalik sa kanyang event, iniwan kaming mag-isa sa tensyon ng pamilya na humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Tinitigan ako ni David ng may halong hindi paniniwala at isang bagay na mapanganib na kamukha ng takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakikita niya ang kanyang ina bilang higit pa sa kasambahay ng pamilya. Sa unang pagkakataon, nauunawaan niya na mayroon akong kapangyarihan, sariling kalooban at kakayahang magsabi ng hindi. Anong gagawin natin sa lahat ng mga bisita? Tanong ni Jessica sa basag na bulong. Anong sasabihin natin sa kanila? Paano natin ipapaliwanag na kinansela ni Lola ang kasal? Wala akong kinansela. Nilinaw ko sa 10 ulit. Nag-organisa kayo ng kasal sa ari-arian ng iba nang hindi kinokonsulta ang may-ari.
Sa sandaling iyon, nagsimulang dumating ang mas maraming kotse ng mga bisita. Buong pamilya na bumababa na nalilito. Mga batang nakabihis na tumatakbo sa paligid ng paradahan. Mga lolo't lola na may mga tungkod na nagtataka kung nasaan ang seremonya. Ang kaguluhan ay dumami ng husto sa bawat minutong lumilipas. At naroon ako mismo sa mata ng bagyo, mas makapangyarihan at mas may kontrol sa aking tadhana kaysa sa naramdaman ko sa aking 70 taon ng buhay. Ngunit ang hindi alam ni na David at Jessica ay simula pa lang ito ng leksyon na kailangan nilang matutunan tungkol sa respeto, konsiderasyon at mga kahihinatnan ng pagtrato sa kanilang ina na parang isang kasambahay. Ang sitwasyon ay lalong naging magulo sa bawat minutong lumilipas. Ang mga bisita sa kasal ay nagsiksikan sa pasukan ng aking farm na parang isang naguguluhang pulutong. Ang iba'y galit, ang iba'y nag-aalala, lahat ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa seremonyang pinuntahan nila. Nagtaasan ang mga boses sa Espanyol, Ingles at maging sa Italyano. Dahil ang pamilya ni Jessica ay international at may mga taong naglakbay ng libu-libong milya para makadalo sa espesyal na araw na ito. Pero nasaan ang kasal? Tanong ng isang matandang babae na may accent na Italyano, nakasuot ng napaka-eleganteng pink na suit. Bakit may mga negosyante kung saan dapat naroon ang altar? Isang grupo ng mga pinsan ni David ang nagtatalo sa isa't isa. Ang ilan ay sinisisi ang bride at groom sa kawalan ng organisasyon. Ang iba naman ay sinusubukang humanap ng mga luhikal na paliwanag sa hindi maipaliwanag. Tumatakbo si Jessica mula sa isang grupo patungo sa isa pa na parang manok na walang ulo, sinusubukang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag habang ang kanyang wedding dress ay kumakaladkad sa dumi ng aking hardin. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang, sabi niya, basag ang boses. Nagkaproblema ang biyenan ko sa mga petsa, sinusubukan naming ayusin, ngunit bawat paliwanag ay mas desperado kaysa sa nauna. Si David naman ay ganap nang nawala ang eleganteng composure na dapat mayroon ang isang groom sa araw ng kanyang kasal. Magulo ang kanyang buhok, baluktot ang kanyang kurbata at naglalakad siya pabalik-balik na parang isang leon sa hawla, nakikipag-usap sa telepono na may desperasyon na nakakaawa. Kailangan ko ng lugar para sa 200 bisita ngayon. Wala akong pakialam sa presyo. Emergency sa pamilya. Ngunit Sabado ng hapon at lahat ng mga event hall, hotel at eleganteng restaurant ay mayroon ng sariling selebrasyon na naka-schedule. Walang sino man ang makakapag-accommodate ng 200 bisita sa huling minuto, lalo na para sa isang kompletong seremonya na may dekorasyon, tunog at catering. Samantala, nanatili ako sa aking beranda bilang isang pribilehiyong manonood ng pinakakasiyasyang dula sa aking buhay. Ang mga ehekutibo ng corporate event ay nagpatuloy sa kanilang pulong, ganap na walang kamalay-malay sa dramang pampamilya na nagaganap ilang talampakan ang layo, nakatuon sa kanilang mga business presentation at professional na networking. Paminsan-minsan, isang bisita sa kasal ang direktang lalapit sa akin para magtanong kung ano ang nangyayari. "Excuse me po ma'am, alam niyo po ba kung saan gaganapin ang seremonya?" "Pasensya na po, kailangan ninyong tanungin ang bride at groom. Sasagutin ko ng may pinakamagalang na paraan. Ako po ay may-ari lamang ng farm at ngayon ay nirentahan ito para sa isang corporate event." Ang hitsura ng pagkalito sa mukha ng bawat tao ay isang obra maestra. Hindi nila maintindihan kung paanong ang lola ng groom ay walang alam sa kasal ng sarili niyang anak. Hindi nila maintindihan kung paanong posible na may ibang event sa parehong lugar at sa parehong petsa. Wala silang maintindihan at ang pagkalito na iyon ay eksakto ang aking plinano. 3:30 ng hapon, dumating si Father Thomas, ang pari na mag-o-officiate ng seremonya. Siya ay isang matandang lalaki, mga 60 taong gulang, na may walang hanggang pasensya na natututunan ng mga pari pagkatapos ng mga dekada ng pagharap sa mga dramang pampamilya. Bumaba siya sa kanyang itim na kotse, nakita ang gulo, lumapit ng direkta kay David at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. "Anak, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari dito."
Ganap na napaiyak si David sa harap ni Father Thomas, para bang ang figura ng relihiyosong awtoridad ay nagpabalik sa kanya sa pagiging katolikong bata niya noon. Ang batang hindi nangangahas na magsinungaling sa kumpisalan. Father, pinarentahan po ni Mama ang farm para sa ibang event. Hindi po namin alam. Ibig kong sabihin, hindi po namin siya tinanong. Tumingin sa akin si Father Thomas na may mga matang matalino na nakita na ang lahat sa buhay. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa aking beranda, umakyat sa mga baitang, at umupo sa tumba-tumba sa tabi ko. Hilda, tama ba? Ako si Father Thomas. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Siyempre po, Father. Nagustuhan ko ang kanyang paraan. Hindi siya dumating na sumisigaw o nagdedemanda tulad ni na David at Jessica. Hindi niya sinubukang manipulahin ako sa emosyonal na paraan. Gusto niya lang maintindihan ang sitwasyon mula sa aking pananaw. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari dito, sabi niya sa tahimik na boses na ginagamit ng mga kompesor. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat mula sa simula. Ang 40 taon ng trabaho, ang 5 taon na tinatrato na parang kasambahay sa sarili kong farm, ang mga party na walang imbitasyon, ang kasal na plinano nang hindi ako kinokonsulta, ang 200 imbitasyon na ipinadala na may address ko nang hindi ko alam. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng may katapatan na nararapat sa isang lingkod ng Diyos. Nakikinig si Father Thomas ng tahimik, tumatango paminsan-minsan nang hindi hinuhusgahan sila o ako. Nang matapos akong magsalita, nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang minuto, tinitingnan ang hardin kung saan nag-e-enjoy ang mga ehekutibo sa kanilang corporate event habang ang mga bisita sa kasal ay nananatiling nalilito sa paradahan. Naiintindihan ko ang iyong sakit, Hilda. Sa wakas ay sinabi niya sa akin. At naiintindihan ko na nararamdaman mong hindi ka nirespeto. Ngunit naiintindihan ko rin na mayroong 200 inosenteng tao na dumating ng may mabuting intensyon na ipagdiwang ang pag-ibig ng iyong anak. Father, hindi ko po nilikha ang sitwasyong ito. Ipinagtanggol ko lang po ang aking ari-arian. Alam ko, mahal kong anak, at mayroon kang lahat ng karapatan na ipagtanggol kung ano ang sayo. Ngunit ngayon ay kailangan nating isipin kung paano ito malulutas sa pinaka-kristyanong paraan. Nagustuhan ko na hindi niya ako hinusgahan, ngunit hindi ko rin nagustuhan ang implikasyon na ako ang dapat lumutas sa problemang nilikha ng iba. Ano po ang mungkahi ninyo, Father? Well, nakaset up na ang corporate event at mayroon kang legal na kontrata. Hindi natin pwedeng abalahin iyon, ngunit marahil ay maaari nating gamitin ang lugar sa harap ng bahay para sa isang maliit na seremonya, kasama lang ang pinakamalapit na pamilya at pagkatapos ay humanap ng isang restaurant para sa selebrasyon. Ito ay isang makatwirang panukala, dapat kong aminin, ngunit may isang problema. Ang pagtanggap sa panukalang iyon ay mangangahulugang ililigtas ko sina David at Jessica mula sa mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga desisyon. Mangangahulugan itong ituturo ko sa kanila na maaari nilang hindi respetuhin ang kanilang ina, dahil sa huli, lagi silang ililigtas nito. Father, sabi ko, tinititigan siya ng direkta sa mga mata. Sa loob ng 5 taon, iniligtas ko ang aking anak mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Naglinis ako pagkatapos ng kanyang mga party. Nagluto ako para sa kanyang mga kaibigan. Pinayagan ko siyang tratuhin ang aking bahay na parang sa kanya. At sa tuwing ililigtas ko siya, natututunan niya na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya dahil laging nariyan si Mama para ayusin ang gulo. Dahan-dahang tumango si Father Thomas. Siya ay isang matalinong tao at perpektong nauunawaan ang moral na dilema na aking kinakaharap. At sa tingin mo, ano ang dapat mangyari ngayon? Sa tingin ko, kailangang matutunan ng aking anak na ang mga desisyon ay may mga kahihinatnan na hindi niya maaaring gamitin ang ari-arian ng ibang tao nang walang pahintulot, kahit na ang taong iyon ay kanyang ina. Sa sandaling iyon, tumakbo si Jessica patungo sa beranda na ang kanyang wedding dress ay marumi sa lupa at mga luha ang tumutulo sa kanyang pisngi. Father Thomas, salamat sa Diyos at nandito kayo. Parang awa niyo na tulungan niyo kami. Kailangang maintindihan ni Hilda na ito ang aming espesyal na araw. Tiningnan siya ng pari ng may habag, ngunit mayroon ding katatagan na katangian ng mabubuting pari.
Jessica, mahal kong anak, bago tayo mag-usap tungkol sa mga espesyal na araw, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa respeto at konsiderasyon sa iba. Totoo na plinano ninyo ang kasal na ito nang hindi kinokonsulta si Mrs. Hilda. Natigilan si Jessica na nakabuka ang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin dahil ang katotohanan ay hindi maipagtatanggol at alam niya iyon. Akala po kasi namin pamilya siya, hindi po namin naisip na kailangan. Hindi ninyo naisip na kailangan na tanungin ang may-ari kung maaari ninyong gamitin ang kanyang ari-arian. Giit ng pari na may walang hanggang pasensya na mas nakakapagpatumba kaysa sa anumang sigaw. Pero lagi po naming ginagamit ang farm para sa aming mga selebrasyon. Desperadong bulalas ni Jessica. Wala pa namang naging problema dati. Iyon ang problema, mahal kong anak, sagot ni Father Thomas. Ang katotohanang walang naging problema ay hindi nangangahulugang walang naging kakulangan sa respeto. At sa sandaling iyon, nang makita ang mukha ni Jessica na hinaharap ang katotohanan sa harap ng isang lingkod ng Diyos, alam kong may iba pang nakaintindi sa aking pananaw. May iba pang nakakita sa nararamdaman ko sa loob ng 5 taon, na tinatrato na parang kasambahay sa sarili kong bahay. Ngunit nagsisimula pa lang ang leksyon. Nanatili si Father Thomas sa amin sa loob ng 1 buong oras, namamagitan sa pagitan ng desperasyon ng bride at groom at ng aking hindi matitinag na determinasyon. Para siyang isang espiritual na referee sa pinakakakaibang ring sa mundo. Isang 70 taong gulang na lola laban sa kanyang sariling anak sa araw ng kanyang kasal. Ngunit habang kami ay nag-uusap, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang mga ehekutibo mula sa corporate event ay nagsimulang mapansin ang dramang nagaganap, ilang talampakan mula sa kanilang propesyonal na pulong. Sa una, sinubukan nilang magalang na huwag pansinin ito, ngunit imposibleng hindi makita ang isang nobya na nakaputing bestida na umiiyak ng walang tigil habang 200 naguguluhang bisita ang pumupuno sa paradahan ng aking farm. Lumapit ng maingat si Henry, ang event planner, kung nasaan kami. Mrs. Morales, pasensya na po ulit sa abala, pero nagtatanong po ang aking mga kliyente kung may maitutulong sila. Nakikita po nila ang sitwasyon ng pamilya at nalulungkot sila na inuukupan nila ang lugar sa isang napakahalagang araw. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng kaguluhang ito, nakaramdam ako ng isang kurot ng isang bagay na parang pagsisisi. Ang mga eleganteng profesional na ehekutibong ito ay nagpapakita ng higit na konsiderasyon sa isang hindi kilalang pamilya kaysa sa ipinakita ng sarili kong anak sa akin sa loob ng 5 taon. Napakabait ninyo, Henry, ngunit meron kayong bayad at planadong event. Hindi ninyo dapat alalahanin ang aming mga usaping pampamilya. Well, kung magbago po ang isip ninyo, nandito lang po kami hanggang 6:00 ng gabi. Pagkatapos nyon, ganap ng libre ang lugar. 6:00 ng gabi. Ibig sabihin, teknikal na maaari silang magkaroon ng isang uri ng selebrasyon sa gabi pagkatapos umalis ng mga ehekutibo. Ito ay isang posibilidad na hindi ko naisip at nakita kong nagliwanag sa desperadong pag-asa ang mga mata ni Jessica nang marinig niya ang mga salitang iyon. Narinig mo ba yon, Hilda? Tanong niya sa akin. Basag ang boses, ngunit may pag-asa. Pwede tayong magkaroon ng seremonya pagkatapos ng 6:00. Pwede tayong magkaroon ng isang candlelit na kasal sa gabi. Mas magiging romantiko pa. Jessica, mahinahon kong sagot. Ang problema ay hindi ang schedule. Ang problema ay hindi ka kailanman humingi ng pahintulot sa akin na gamitin ang aking ari-arian. Lumapit si David at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang buong krisis na ito, wala siyang hitsura ng galit sa kanyang mukha, kundi isang bagay na mapanganib na kamukha ng pagpapakumbaba. Ma, sabi niya sa boses na hindi ko narinig mula noong bata pa siya. Tama ka, nagkamali kami ng malaki, nirespeto ka namin sa pinakamasamang paraan. Nanatili akong tahimik, naghihintay kung meron pang higit sa isang mababaw na paghingi ng tawad na idinikta ng desperasyon.
Hindi namin dapat ipinagpalagay na maaari naming gamitin ang iyong farm nang hindi nagtatanong. Hindi namin dapat nagpadala ng mga imbitasyon na may address mo nang hindi ka kinokonsulta. At hindi ka namin dapat tinrato na parang empleyado namin sa halip na tratuhin ka bilang may-ari ng bahay na ikaw. Tila taus-puso ang kanyang mga salita, ngunit nakarinig na ako ng mga paghingi ng tawad noon. Sa tuwing may kailangan siya sa akin, alam ni David kung ano mismo ang sasabihin para palambutin ang puso ng kanyang ina. At ano ang gagawin ninyong naiiba kung bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon? Direkta kong tanong sa kanya. Babayaran ka namin ng buwanang renta para sa paggamit ng farm tuwing weekend, agad niyang sagot. Kokonsultahin ka namin bago gumawa ng anumang plano na may kinalaman sa iyong ari-arian at tratratuhin ka namin ng may respeto na nararapat sa iyo bilang aming ina at bilang may-ari ng bahay na ito. Buwan ng renta, paunang konsultasyon, respeto bilang may-ari ng bahay, lahat ng bagay na gusto ko sa loob ng 5 taon at biglang lumitaw lamang kapag desperado na nila akong kailangan. Magkanong buwan ng renta? Tanong ko. Mas dahil sa kuryosidad kaysa sa tunay na interes. $1,000 bawat buwan, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. At kami ang bahala sa lahat ng gastusin sa maintenance, pag-hardin, pagkukumpuni, mga utility tuwing nandito kami. $1,000 bawat buwan kasama ang mga gastusin, $12,000 sa isang taon na hindi nila kailanman inalok noon na lumitaw na parang mahika kapag kailangan nila ako. Lumapit si Jessica at lumuhod sa harap ng aking tumba-tumba na ang kanyang wedding dress ay nakalatag sa mga tabla ng beranda na parang isang puting ulap. Hilda, parang awa mo na. Isinusumpa ko sa Diyos, hinding-hindi ka na namin muling hindi rerespetuhin. Isinusumpa ko, tratratuhin ka na parang reyna ng bahay na ito tulad ng nararapat sa iyo. Ito ay isang makapangyarihang imahe. Ang manugang na babae na tinrato akong parang kasambahay sa loob ng 5 taon, nakaluhod sa harap ko sa kanyang wedding dress, humihingi ng tawad. Ito ang pagpapatunay na hinihintay ko sa loob ng mga dekada nang hindi ko man lang alam. Ngunit may alam din akong hindi nila alam. Ang mga pangakong binitiwan sa mga sandali ng desperasyon ay bihirang matupad kapag lumipas na ang krisis. Ang $1,000 bawat buwan ay magiging, medyo gipit kami ngayong buwan, ma. Ang mga paunang konsultasyon ay magiging, nakalimutan naming sabihin sa'yo. Ang respeto bilang reyna ng bahay ay magiging, ma, pwede mo ba kaming gawa ng makakain? Tumayo ka, Jessica, mahinahon kong sabi sa kanya. Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ko, kailangan mo lang akong respetuhin. Tumayo siya na may luha ng pag-asa na tumutulo sa kanyang pisngi. Ibig sabihin ba niyan tutulungan mo kami? Sa sandaling iyon, tumingin ako sa paligid ng aking farm. Ang mga kagalang-galang na ehekutibo na nag-e-enjoy sa kanilang professional na event. Ang 200 bisita sa kasal na naghihintay ng anumang solusyon sa paradahan. Ang aking anak at manugang sa kanilang formal na kasuotan, napahiya, ngunit sa wakas ay nauunawaan ang halaga ng aking ari-arian sa aking opinyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, marahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, hawak ko ang lahat ng kapangyarihan sa sitwasyon. Ako ang magpapasya kung ano ang susunod na mangyayari. Ako ang ganap na may-ari ng aking tadhana at ng tadhana ng lahat ng iba pa sa sandaling iyon. Tumingin sa akin si Father Thomas na may mga matang matalino na nakakita na ng libo-libong dramang pampamilya. Ano ang sinasabi ng iyong puso, Hilda? Maraming iba't ibang bagay ang sinasabi ng puso ko, Father. Sinasabi nito na mahal ko ang aking anak at gusto kong makita siyang masaya, ngunit sinasabi rin nito na pagod na akong tratuhin na parang kasambahay sa sarili kong bahay. At parehong pwedeng maging totoo ang dalawang iyon. Sagot niya ng may karunungan na nagmumula lamang sa mga taon ng pagpapayo sa mga sirang pamilya. Ang tanong ay, paano mo mahahanap ang balanse sa pagitan ng pag-ibig at respeto? Ito ang tanong na nagkakahalaga ng $1,000,000, literal, dahil may mga dolyar bawat buwan na naghihintay sa aking sagot. May isang buong kasal na naghihintay sa aking desisyon.
May 200 tao na naghihintay malaman kung sila ay makakasaksi ng isang seremonya o isang sakuna sa pamilya. At habang hinihintay ng lahat ang aking sagot, isang ganap na bagong ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang ideya na walang sino man ang nakaisip kahit ako mismo hanggang sa sandaling iyon. Isang ideya na magbabago sa lahat magpakailanman. Ang ideya na nabuo sa aking isipan ay napakasimple at napakaperpekto na nagulat ako na hindi ko ito naisip noon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking tumba-tumba, lumakad patungo sa gilid ng beranda at tiningnan ang lahat na naghihintay sa aking desisyon. Si David sa kanyang gusot na tuksedo, si Jessica sa kanyang wedding dress na marumi sa lupa, si Father Thomas sa kanyang walang hanggang pasensya, ang 200 naguguluhang bisita, at ang mga ehekutibo na sinusubukang mag-focus sa kanilang pulong sa kabila ng dramang pampamilya. Tama ka, sa wakas ay sabi ko sa boses na mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Mayroong 200 inosenteng tao na dumating ng may mabuting intensyon para ipagdiwang ang inyong pag-ibig. At totoo na nararapat silang makasaksi ng isang seremonya, hindi isang sakuna sa pamilya. Nagliwanag sa panibagong pag-asa ang mga mata ni Jessica. Ibig sabihin ba niyan tutulungan mo kami? Ibig sabihin, gagawa ako ng mas mabuti kaysa sa pagtulong sa inyo. Sagot ko ng may ngiti na nagmula sa aking kaluluwa. Tuturuan ko kayo kung paano mag-organisa ng isang event sa tamang paraan. Lumakad ako patungo kay Henry na nagmamasid sa lahat ng may profesional na paghanga ng isang taong sanay sa mga krisis sa event. Henry, gaano karaming oras ang kakailanganin ng iyong mga kliyente para tapusin ang kanilang pulong kung bibigyan natin sila ng mga insentibo para pabilisin ang proseso? Tiningnan ako ni Henry ng may tunay na pagkagulat. Anong uri po ng mga insentibo, Mrs. Morales? Isang 50% na diskwento sa renta at isang imbitasyon na manatili at saksihan ang isang napaka-eksklusibong biglaang kasal. Nagliwanag ang mukha ni Henry na parang nakatuklas ng ginto. Mrs. Morales, iyan po ay magiging pambihira para sa aking kumpanya. Ang isang corporate event na susundan agad ng isang intimate na kasal ay ang uri ng versatility na maglalagay sa amin sa mapa ng negosyo. Gaano karaming oras ang kailangan ninyo? Sa mga insentibong iyon, maaari silang matapos ng 4:30. Humarap ako kina David at Jessica na nakatingin sa akin ng hindi lubos na nauunawaan ang aking plano. Narito ang aking panukala, sabi ko sa kanila nang may awtoridad ng isang taong sa wakas ay kinuha ang kontrol sa sariling buhay. Ang seremonyang panrelihiyon ay gaganapin dito sa aking farm pagkatapos ng 4:30 ng hapon. Salamat ma, salamat. Sigaw ni David, sinusubukang yakapin ako, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Hindi pa ako tapos. Ang seremonya ay gaganapin sa ilalim ng aking mga kondisyon, sa aking mga tuntunin, at sa paraang sa tingin ko ay angkop. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na parang pwedeng hiwain ng gunting. Alam ng lahat na magdidikta ako ng mga tuntunin at walang nakakaalam kung ang mga tuntuning iyon ay katanggap-tanggap o hindi. Ano ang mga kondisyon mo, ma? Tanong ni David ng may halong pasasalamat at kaba. Unang kondisyon, mula sa sandaling ito at magpakailanman, anumang event na gusto ninyong ganapin sa aking ari-arian ay dapat ikonsulta sa akin nang hindi bababa sa 1 buwan bago. Pangalawang kondisyon, magbabayad kayo ng $1,000 bawat buwan sa renta para sa paggamit ng farm tuwing weekend, kasama ang lahat ng gastusin sa maintenance. Sa ngayon, lahat ay naaayon sa ipinangako nila sa kanilang desperasyon. Pangatlong kondisyon, sa panahon ng seremonya ngayon, kikilalanin ako sa publiko bilang may-ari at hostess ng lugar na ito. Pang-apat na kondisyon, pagkatapos ng seremonya, malalaman ng lahat ng mga bisita ang kumpletong kwento kung paano inorganisa ang kasal na ito. Pinanood ko habang unti-unting nagbabago ang mukha ni na David at Jessica mula sa pag-asa patungo sa pag-aalala. Anong ibig mong sabihin sa malalaman nila ang kumpletong kwento? Tanong ni Jessica sa maliit na boses.
Ibig kong sabihin, sa panahon ng toast ay ipapaliwanag ko kung paano mismo tayo nakarating sa sitwasyong ito, kung paano ipinadala ang 200 imbitasyon nang hindi kinokonsulta ang may-ari ng ari-arian, kung paano plinano ang isang buong kasal nang hindi ko alam, at kung paano muntik nang makansela ang lahat dahil walang sino man ang nag-isip na kailangan na humingi ng pahintulot sa akin. Ang hitsura ng ganap na pangingilabot sa kanilang mga muka ay halos nakakatawa. Halata na mas gugustuhin nila ang anumang parusa kaysa sa pampublikong kahihiyan sa harap ng lahat ng kanilang pamilya at mga kaibigan. "Ma, hindi mo pwedeng gawin yan sa amin," bulong ni David. "Ang pamilya ni Jessica, ang aming mga kaibigan, iisipin ng lahat na wala kaming respeto." "At hindi ba kayo naging ganoon?" Tanong ko ng may nakakawasak na pagiging simple. "Hindi ba kayo naging walang respeto sa paggamit ng aking ari-arian nang walang pahintulot ko? Hindi ba ako ang dapat makaramdam ng kahihiyan sa pagiging tinatrato na parang kasambahay sa sarili kong bahay?" Tumikhim si Father Thomas. "Hilda, naiintindihan ko ang iyong punto, ngunit ang pampublikong kahihiyan ay maaaring permanenteng makasira sa mga relasyon sa pamilya." "Father, sa buong paggalang po," sagot ko, tinititigan siya ng direkta sa mga mata. "Ang kawalan ng respeto sa mga magulang ay permanenteng nakakasira rin sa mga relasyon sa pamilya. Ang pagkakaiba ay ang aking kahihiyan ay pribado sa loob ng 5 taon, habang ang sa kanila ay magiging pampubliko sa loob ng 5 minuto." Ito ay isang lohika na hindi matututulan, at alam iyon ni Father Thomas. Dahan-dahan siyang tumango, kinikilala na mayroon akong balidong punto. "Paano kung tatanggapin namin ang lahat ng iyong mga kondisyon?" Tanong ni Jessica, basag ang boses. "Kasama na ang pampublikong toast." "Kasama na ang pampublikong toast?" Nagkatinginan sina Jessica at David nang may tahimik na komunikasyon na mayroon ang mga mag-asawa kapag nahaharap sa mahihirap na desisyon. Nakikita ko silang nagkalkula sa isip. Mas mabuti bang magkaroon ng kasal na may pampublikong kahihiyan o walang kasal na maganap? "Wala bang paraan para pag-usapan ang bahagi ng toast?" Desperadong tanong ni David. "Pwede naming gawin ang lahat ng iba pa. Bayaran ang renta, laging kumonsulta sa'yo, kilalanin ka bilang hostess, pero iwasan ang pampublikong talumpati." "Hindi," sagot ko ng may katatagan na ikinagulat ko. "Tatanggapin ninyo ang lahat ng aking mga kondisyon o maghanap kayo ng ibang lugar para sa inyong seremonya. Ito ang sandali ng katotohanan, ang sandali na kailangan nilang magpasya kung ang kanilang pride ay mas mahalaga kaysa sa kanilang kasal. Ang sandali na kailangan nilang pumili sa pagitan ng pansamantalang kahihiyan at ng kumpletong pagkawala ng kanilang espesyal na araw." Si Jessica ang unang bumigay. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang dahan-dahan siyang tumatango. "Sige," bulong niya. "Tinatanggap namin ang lahat ng iyong mga kondisyon, lahat, kasama na ang toast." Tumingin sa kanya si David nang may pagkagulat, pagkatapos ay tumingin sa akin at sa wakas ay tumango rin siya. "Sige ma, tinatanggap namin." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa aking buhay. Ganap na kapangyarihan na may halong makatang hustisya. Hindi ito malupit na paghihiganti. Hindi ito walang dahilan na kasamaan. Ito ay simpleng natural na kahihinatnan ng kanilang sariling mga desisyon na ipinakita sa paraang lahat ay matututo ng leksyon. "Perpekto," sabi ko sa kanila nang may ngiti na nagmula sa kaibuturan ng aking kasiyahan. "Henry, mangyaring kausapin mo na ang iyong mga kliyente tungkol sa pagpapabilis ng event. Father Thomas, kailangan nating muling ayusin ang seremonya para sa 5:00 ng hapon. David, pumunta ka at ipaalam sa lahat ng mga bisita na magaganap ang kasal, ngunit may binagong iskediul." Agad na umandar ang makinarya ng organisasyon. Tumakbo si Henry para kausapin ang mga ehekutibo na tinanggap ang balita ng may propesyonal na sigasig at personal na kuryosidad. Nagsimulang magkalkula si Father Thomas ng mga oras para sa binagong seremonya. Ang mga bisita ay nagsimulang makatanggap ng impormasyon na magkakaroon ng kasal, mas huli lang kaysa sa pinlano.
At umupo ako sa aking beranda pinapanood habang ang aking farm ay nagiging tagpuan para sa isang kasal na sa wakas ay magaganap sa aking mga tuntunin, sa aking mga patakaran, at may pampublikong pagkilala na ang ari-ariang ito ay may pangalan at apelyido, Hilda Morales. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Ang bahagi kung saan malalaman ng lahat ng mga bisita ang kumpletong kwento kung paano itinuro ng isang 70 taong gulang na lola sa kanyang anak at manugang na ang respeto ay hindi negotiable, ang consideration ay hindi optional, at ang mga ina ay mayroon ding dignidad. Ang pinakamagandang bahagi ay ang toast na inihahanda ko sa aking isipan. Ang talumpati na maaalala sa loob ng mga dekada sa lahat ng susunod na pagtitipon ng pamilya. 5:30 ng hapon, ang aking farm ay nagbago sa isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Tinupad ng mga ehekutibo ang kanilang salita at tinapos ang kanilang event sa oras, ngunit karamihan sa kanila ay nanatili bilang mga espesyal na bisita na bighani sa ideya na masaksihan ang isang pampamilyang kasal pagkatapos ng kanilang business meeting. Para kang may 2 event sa isa at ang halo ng corporate elegance sa dramang pampamilya ay lumikha ng isang kakaibang kapaligiran. Napakaganda ni Jessica sa kabila ng lahat ng stress sa araw na iyon. Ang kanyang wedding dress, bagamat medyo marumi dahil sa kanyang desperadong pagtakbo, ay kahanga-hanga pa rin sa ilalim ng ginintuang liwanag ng paglubog ng araw. Nagawa ni David na ayusin ang kanyang buhok at ituwid ang kanyang kurbata, na ibalik ang ilan sa elegansya na dapat mayroon ang isang groom sa kanyang malaking araw. Sa wakas ay nakaupo na ang 200 bisita, bagamat sa isang ganap na naiibang ayos kaysa sa orihinal na pinlano. Ang mga silya ng korporasyon ay hinaluan ng mga silya ng kasal na lumikha ng isang biglaan ngunit gumaganang ayos. Ang altar ay inayos sa ilalim ng paborito kong puno ng mangga. Ang mismong puno na itinanim ko gamit ang sarili kong mga kamay, 3 taon na ang nakalipas. Si Father Thomas, na may kakayahang umangkop na natututunan ng mga pari pagkatapos ng mga dekada ng hindi inaasahang mga seremonya, ay nagawang lumikha ng isang solemne at magandang kapaligiran sa kabila ng mga pambihirang pangyayari. Malinaw at malakas ang kanyang boses habang binabasa niya ang mga panata ng kasal na magbubuklod sa aking anak at manugang habang buhay. Ngunit habang nakikinig ako sa mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, nakatuon ako sa sandaling darating pagkatapos, ang toast. Ang sandali kung kailan malalaman ng buong pamilya, lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga bisita, ang kumpletong kwento kung paano kami nakarating dito. Nang bigkasin ni Father Thomas ang mga huling salita, maaari na kayong maghalikan bilang mag-asawa. Nakabibingi ang palakpakan. 200 tao na nagdiriwang ng tagumpay ng pag-ibig. Mga ehekutibo ng korporasyon na nakikihalubilo sa mga emosyonal na miyembro ng pamilya. Isang pagsabog ng kagalakan na nagpuno sa aking hardin ng isang kahangahangang enerhiya. Lumapit si Henry na may hawak na isang baso ng champagne at isang wireless na mikropono. "Mrs. Morales, oras na po para sa inyong toast bilang hostess." Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ang sandaling hinihintay ko, ang sandali ng ganap na katotohanan. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang mikropono na hindi na nanginginig ang mga kamay, at lumakad sa gitna kung saan perpekto akong makikita ng lahat. Unti-unting kumalat ang katahimikan hanggang sa 200 tao ang nakatingin sa akin ng may pag-asa, naghihintay sa mga emosyonal na salita na karaniwang sinasabi ng ina ng groom sa mga sandaling ito. "Magandang gabi sa lahat," sinimulan ko sa boses na mas malakas at mas may kumpiyansa kaysa dati. "Ako si Hilda Morales, ina ni David at may-ari ng magandang farm na ito kung saan tayo nagdiriwang ngayon." Agad at mainit ang palakpakan. Sa ngayon, lahat ay tila normal. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagsama sa amin sa napaka-espesyal na araw na ito, bagamat dapat kong aminin na nalaman kong magkakaroon ng kasal dito sa parehong paraan tulad ninyo, sa pamamagitan ng imbitasyon.
Isang bulungan ng pagkalito ang nagsimulang kumalat sa mga bisita. Ang ilang tao ay nagtinginan nang hindi lubos na nauunawaan ang aking sinabi. Nakikita ninyo, nagpadala ang aking anak at manugang ng 200 imbitasyon na may address ng aking farm nang hindi ako kinokonsulta kung sang-ayon akong magkaroon ng kasal dito. Ang bulungan ay naging ganap na katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng bride at groom na may mga mukhang pula sa hiya at ako na patuloy na nagsasalita ng may hindi matitinag na katahimikan. Nalaman ko noong Martes ng umaga nang tumawag ang florist para i-coordinate ang mga dekorasyon. Isipin ninyo ang aking pagkagulat na matuklasan na ang aking ari-arian ay nakompromiso para sa isang event na hindi ko alam na iiral. Ang mga ehekutibo ng korporasyon na nakasaksi sa lahat ng drama sa hapon ay nagsimulang ngumiti ng may paghanga. Kinilala nila ang isang negosyante na ipinagtatanggol ang kanyang mga karapatan. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako bilang kasambahay para mabili ang farm na ito. 40 taon na naglilinis ng mga bahay ng iba, nag-iipon ng bawat sentimo, nangangarap na magkaroon ng sariling lugar kung saan maaari akong mamuhay ng may dignidad sa aking pagtanda. Bahagyang nabasag ang aking boses, ngunit nagpatuloy ako. At sa loob ng 5 taon na nanirahan ako dito, tinrato ako na parang kasambahay sa sarili kong ari-arian. Ang katahimikan ay napakalalim. Maririnig mo ang hangin na gumagalaw sa mga dahon ng mga puno. Walang sino man ang umaasa sa ganitong uri ng talumpati sa isang kasal, ngunit lahat ay ganap na nabighani sa kwentong nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Nang malaman ko ang nangyari, gumawa ako ng desisyon. Pinarentahan ko ang aking farm para sa isang corporate event sa parehong araw ng kasal para turuan ang aking anak at manugang na ang ari-ariang ito ay may may-ari at ang may-aring iyon ay ako. Ilang mga bisita ang nagsimulang tumango sa pagsang-ayon. Ang kwento ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan sa lahat. Ngunit sa huli, mas malakas ang pagmamahal sa pamilya kaysa sa nasaktang pride. At bagamat kinailangan na umabot sa ganitong sukdulan para makuha ang respeto na nararapat sa akin, narito tayo, ipinagdiriwang ang pag-ibig ni David at Jessica sa aking bahay, sa aking mga tuntunin, sa aking mga patakaran. Ang palakpakan na sumunod ay naiiba sa nauna. Ito ay isang palakpak ng paghanga, ng pagkilala, ng tunay na respeto sa isang babae na ipinagtanggol ang kanyang dignidad. Kaya't nag-aalay ako ng isang toast para sa bride at groom na ngayon ay natutunan na ang respeto sa mga magulang ay hindi optional, na ang konsiderasyon sa iba ay fundamental, at na ang mga ina ay mayroon ding mga karapatan at damdamin. Itinaas ko ang aking baso ng champagne at ginawa rin ito ng buong pulutong. Para kina David at Jessica, naway simulan nila ang kanilang pagsasama sa pag-unawa sa halaga ng paggalang sa isa't isa. Ang palakpakan na sumunod ay dumadagundong. 200 tao na nagdiriwang hindi lamang ng isang kasal, kundi ng isang aral sa buhay na mahusay na ipinarating. Nagpalakpakan ang mga ehekutibo ng korporasyon ng may propesyonal na paghanga. Tumango ang mga matatandang miyembro ng pamilya sa pagsang-ayon. Maging ang mga batang kaibigan ay tila nauunawaan na nasaksihan nila ang isang bagay na pambihira. Lumapit si David na may luha sa kanyang mga mata at niyakap ako sa harap ng buong pulutong. "Pasensya na, Ma," bulong niya sa aking tainga. "Pasensya na at natagalan kaming maintindihan." Sumunod si Jessica, marumi ang kanyang wedding dress at ang kanyang mga luha ng hiya ay may halong luha ng pasasalamat. "Salamat sa pagligtas sa kasal sa kabila ng lahat, Hilda. Hinding-hindi namin makakalimutan ang aral na ito." Ang natitirang bahagi ng selebrasyon ay mahiwaga. Patuloy na lumalapit ang mga bisita para batiin ako, hindi lamang sa kasal ng aking anak, kundi sa paraan ng paghawak ko sa sitwasyon. "Kay tapang na babae," sabi sa akin ng lola ni Jessica na Italyana. "Sana mas maraming ina ang may katulad mong karakter." Komento ng isang tiyuhin ni David.
Ang mga ehekutibo ng korporasyon ay perpektong nakisama sa party ng pamilya, nagpapalitan ng mga business card, at nag-uusap tungkol sa mga susunod na event sa aking farm. Hinanap ako ni Henry bago siya umalis. Mrs. Morales, pagkatapos ng nasaksihan ko ngayon, gusto ko pong mag-alok sa inyo ng isang eksklusibong kontrata. Ang inyong farm at ang inyong personalidad ay eksakto ang hinahanap ng aming mga pinaka-demanding na kliyente. Nang umalis na ang lahat at naiwan akong mag-isa, nililinis ang mga huling detalye, umupo ako sa aking beranda at tiningnan ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa kalangitan ng gabi. Sa aking mga kamay, hawak ko ang dalawang bagay na wala ako noong magising ako noong umagang iyon. Isang kontrata para gawing isang maunlad na negosyo ang aking farm at ang ganap na respeto ng aking pamilya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako ay isang bagay na hindi mahahawakan o masusukat. Ang katiyakan na hindi ko na muling hahayaan ang sinuman, kahit na ang sarili kong anak, na tratuhin ako ng mas mababa kaysa sa kung sino ako. Ang katiyakan na si Hilda Morales ay hindi lamang ang nagsasakripisyong ina, hindi lamang ang mapagbigay na lola, hindi lamang ang kasambahay ng pamilya. Si Hilda Morales ay ang may-ari ng kanyang sariling tadhana, ang ginang ng kanyang sariling bahay, ang may akda ng kanyang sariling kwento. At ang kwentong iyon ay nagsimula pa lang sa pinakamagandang kabanata sa lahat. Ang kabanata kung saan sa wakas ay nirespeto ko ang aking sarili ng sapat para hilingin na respetuhin din ako ng iba. Sa edad na 70, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa aking buhay, na ang pag-ibig na walang respeto ay hindi tunay na pag-ibig, at na ang pagtuturo ng respeto, kahit na masakit, ay ang pinakadakilang regalong maibibigay ng isang ina sa kanyang mga anak. 6 na buwan na ang lumipas mula sa pinakapinag-usapang kasal sa bayan, at nagbago ang aking buhay sa mga paraang hindi ko inakala. Tuwing umaga, gumigising ako sa aking farm na may pakiramdam na hindi ko pa naramdaman noon. Ang pakiramdam na ganap na kontrolado ang sarili kong pag-iral. Ang negosyo sa mga event ay lumago ng higit pa sa aking pinakamaligaw na pangarap. Tinupad ni Henry ang kanyang pangako at ang aking farm ay naging pinaka-eksklusibong lugar sa rehiyon para sa mga eleganteng kasal at mga corporate meeting. Tuwing weekend, tumatanggap ako sa pagitan ng 3 hanggang 5,000 dolyar para sa pagpaparenta ng aking ari-arian. Perang nagbigay sa akin ng kalayaan sa pananalapi na hindi ko kailanman nagkaroon kahit nung nagdo-double shift ako bilang kasambahay. Ngunit ang pinakamaganda ay hindi ang pera. Ang pinakamaganda ay ang respeto. Tinupad nina David at Jessica ang kanilang pangako. Bawat buwan, idinedeposito nila ang 1,000 dolyar sa renta sa tamang oras at hindi sila kailanman, ni minsan, sumulpot ng hindi muna ako kinokonsulta. Kapag gusto nilang gamitin ang farm para sa isang selebrasyon ng pamilya, tinatawagan nila ako ilang linggo bago, magalang na nagtatanong kung available ang petsa at hinihintay ang aking sagot nang walang anumang ipinagpapalagay. Noong unang beses nilang ginawa iyon, 4 na buwan na ang nakalipas, halos maiyak ako sa tuwa. Tinawagan ako ni David isang Huwebes ng hapon. "Ma, pwede mo bang tingnan ang iyong kalendaryo? Gusto naming ipagdiwang ang kaarawan ni Jessica sa farm sa susunod na Sabado kung okay lang sa'yo at kung wala kang ibang plano." Kung okay lang sa'yo, mga salitang hinintay kong marinig sa loob ng 5 taon. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay sa paraan ng pagtrato nila sa akin kapag narito sila. Hindi na ako ang kasambahay na naghahanda ng pagkain at naglilinis pagkatapos ng mga party. Ngayon, ako ang iginagalang na hostess, ang may-ari ng bahay na nakaupo sa kabisera ng mesa habang sila ang nag-aasikaso sa paghahain at paglilinis. Noong unang beses na nagpumilit si Jessica na maghugas ng mga pinggan pagkatapos ng isang hapunan ng pamilya, labis akong nagulat na hindi ko alam ang gagawin. "Hilda, sapat na po ang pagod ninyo sa paghahanda nitong masarap na pagkain. Kami na po ang bahala sa paglilinis." Para akong nabubuhay sa isang parallel na mundo kung saan sa wakas ay tinatrato ako bilang matriarka na dapat kong maging.
Ang mga apo, syempre, ay dumadalaw pa rin sa akin. Hindi kailanman tinupad ni Jessica ang kanyang banta na ilayo sila sa akin. At ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Kailangan ng mga bata ang kanilang lola tulad ng pagkakailangan ko sa kanila. Ngunit maging ang relasyon sa kanila ay bumuti dahil ngayon nakikita nila ako bilang ang makapangyarihang lola na humingi ng respeto, hindi bilang ang sunod-sunurang lola na laging sumusuko sa lahat. Alam ng buong bayan ang aking kwento. Sa loob ng ilang buwan, ako ang pinag-uusapan sa palengke, sa simbahan, kahit saan. May mga babaeng naghahanap sa akin para ikwento ang kanilang sariling mga kwento ng kawalan ng respeto sa pamilya. Hilda, paano mo nahanap ang lakas ng loob para ipagtanggol ang iyong sarili? Tanong sa akin ni Irene tuwing nagkikita kami. Ang sagot ko ay laging pareho. Hindi ko nahanap ang lakas ng loob. Binuo ko ito araw-araw sa tuwing nagpasya akong nararapat sa akin ang mas mabuti. At totoo ito. Hindi ito isang sandali ng biglaang katapangan. Ito ay mga taon ng naipong kahihiyan hanggang sa wakas ay sinabi kong tama na. Nakatanggap ako ng 3 alok na magpakasal mula sa mga biyudo sa bayan na humanga sa aking matatag na karakter at kalayaan sa pananalapi. Magalang ko silang pinasalamatan, ngunit ipinaliwanag na sa edad na 70 ay sa wakas ay natutunan kong maging masaya sa aking sarili at hindi ko ipagpapalit ang kaligayahang iyon para sa anuman. Ang aking farm ay naging isang simbolo sa bayan. Lumalapit sa akin ang mga kabataang babae para humingi ng payo kung paano magtakda ng mga hangganan sa kanilang mga pamilya. Sinasabi sa akin ng mga matatandang ina kung paano nila ginamit ang aking kwento para turuan ang kanilang mga adultong anak ng respeto. Maging si Father Thomas ay binabanggit ang aking kaso sa kanyang mga sermon tungkol sa karangalan na dapat nating ibigay sa ating mga magulang. Ang negosyo sa corporate event ni Henry ay naging isang maunlad na partnership. Mayroon na akong mga event na naka-schedule hanggang sa katapusan ng taon at ang waiting list para rentahan ang aking farm ay 3 buwan na. Mga malalaking kumpanya, mayayamang pamilya, maging mga regional na celebrity ay natuklasan ang maliit na paraisong ito na binuo ko sa loob ng 40 taon ng pawis at luha. Ngunit tuwing gabi, kapag umalis na ang mga bisita at pinatay na ang mga ilaw, umuupo ako sa aking beranda na may isang tasa ng kape at tinitingnan ang mga bituin ng may kasiyahan na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi lamang ito ang kasiyahan ng perang kinita o respetong nakamit. Ito ang malalim na kasiyahan na malaman na sa wakas ay ako na ang kung sino ako dapat noon pa. Hindi na ako si Hilda ang kasambahay. Hindi na ako si Hilda ang nagsasakripisyong ina na nagdurusa sa katahimikan. Hindi na ako si Hilda ang sunod-sunurang lola na tumatanggap ng anuman para maiwasan ang gulo. Ngayon, ako si Hilda Morales, isang matagumpay na negosyante, isang iginagalang na matriarka, isang babae na tumayo para sa kanyang sarili noong tila huli na para baguhin ang mga bagay. Si Hilda na nagturo sa kanyang mga anak na ang tunay na pag-ibig ay may kasamang respeto at na ang respeto ay hindi ipinapakiusap, ito ay hinihingi. At tuwing gabi bago ako matulog, bumubulong ako ng isang maliit na panalangin ng pasasalamat. Hindi para sa kasal na muntik ng makansela, hindi para sa alitan na muntik ng sumira sa pamilya, kundi para sa pagkakaroon ng lakas ng loob sa edad na 70 na isulat ang wakas ng sarili kong kwento sa halip na hayaan ng iba na isulat ito para sa akin. Dahil hindi kailanman huli para simulan ang pagrespeto sa sarili. At hindi kailanman huli para turuan ng iba kung paano nila tayo dapat tratuhin. Ito ang aking kwento. Ito ang aking tagumpay, ito ang aking buhay na sa wakas ay nabuhay sa sarili kong mga tuntunin.